Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga institusyong bumubuo sa aking komunidad. Saan ako pupunta? Sabihin kung anong lugar ang pupuntahan ng bata. Nakapunta na ba kayo sa mga lugar na ito? Ano ang ginagawa ng mga tao rito? Bakit mahalaga ang mga lugar na ito? Sa ating komunidad, maraming gusali at lugar na tumutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayong araw, aalamin natin ang mga iba't ibang ekstrukturang panlipunan sa komunidad at kung paano nito natutugunan ang ating mga pangangailangan. Ano ang ekstrukturang panlipunan? Ang ekstrukturang panlipunan ay mga gusali, tanggapan o lugar sa komunidad na nagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Mga ekstrukturang panlipunan at ang kanilang gawain. Paaralan. Dito nag-aaral ang mga bata. Nagbibigay ito ng edukasyon. Ospital o health center. Naggagamot ng may sakit. Nagbibigay ng bakuna at pangangalaga sa kalusugan. Himpilan ng pulisya. Nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Tumutulong sa oras ng panganib. Pamilihan. Bilihan ng pagkain at iba pang pangangailangan. Himpilan ng bumbero. Umaapula ng sunog. Tumutulong sa oras ng sakuna. Bakit mahalaga ang mga estrukturang panlipunan? Nagbibigay ang mga ito ng edukasyon, kalusugan, seguridad, pagkain, libangan. Basahin natin ang lakbay ni Ana sa komunidad. Isang Sabado, sinamahan ni Ana ang kanyang nanay sa iba't ibang lugar sa kanilang barangay. Una silang pumunta sa pamilihan upang bumili ng gulay at prutas. Pagkatapos, dumaan sila sa dental clinic upang ipakonsulta ang ngipin ni Ana. Bumisita rin sila sa aklatan upang manghiram ng aklat, kung saan doon nagtatrabaho ang kanyang tatay. Bago umuwi, dumaan sila sa parke kung saan naglaro si Ana
kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang pauwi, sinabi ni Ana, "Napakaraming lugar sa ating komunidad na tumutulong sa ating pang-araw-araw na buhay." Sino ang pangunahing tauhan? Saan unang pumunta si Ana? Bakit sila pumunta sa dental clinic? Ano ang ginawa nila sa aklatan? Ano ang natutuhan ni Ana tungkol sa komunidad? Kilalanin ang estruktura. Tukuyin ang tamang lugar. Dito nag-aaral ang mga bata. Dito nagpapatingin ng ngipin. Dito bumibili ng mga pagkain. Dito humihingi ng tulong ang mga tao sa barangay. Dito pumupunta kung may sunog. Ang mga estrukturang panlipunan ay mahalagang bahagi ng komunidad. Ang mga ito ay nagbibigay ng edukasyon, kalusugan, seguridad, serbisyo at iba pang pangangailangan. Gawin natin. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Ikalawang araw, mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Sino ako? Tukuyin kung anong trabaho ang gumagamit ng mga nasa larawan. Ito ay ginagamit ng doktor. Ito ay ginagamit ng guro. Ito ay ginagamit ng bumbero. Ito ay ginagamit ng pulis. Ito ay ginagamit ng dentista. Araw-araw, maraming tao ang nagtatrabaho upang maging maayos ang ating pamumuhay. Sa ating aralin ngayon, makikilala natin ang iba't ibang taong nagbibigay serbisyo sa ating komunidad. Ano ang taong nagbibigay serbisyo? Ang taong nagbibigay serbisyo ay nagtatrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Mga taong nagbibigay serbisyo at kanilang gampanin. Doktor. Sila ang gumagamot sa may sakit. Nagbibigay ng payo upang manatiling malusog. Nurse. Sila ang tumutulong sa doktor. Nag-aalaga ng mga pasyente.
Guro, nagtuturo sa mga mag-aaral. Sila ay gumagabay sa pagkatuto. Pulis, nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Tumutulong sa oras ng panganib. Bumbero, sila ang umaapula ng sunog. Sumasaklolo sa oras ng sakuna. Tindera o tindero, nagbebenta ng pagkain at iba pang pangangailangan. Kartero, sila ang naghahatid ng liham at mga pakete. Magsasaka, sila ang nagtatanim ng palay, gulay at prutas. Bakit mahalaga ang kanilang serbisyo? Ang bawat isa ay may mahalagang papel upang maging ligtas ang ating komunidad. Malusog ang mga tao. May pagkain ang bawat pamilya. May edukasyon ang mga bata. Maayos ang pamayanan. Ang bawat taong nagbibigay serbisyo ay may mahalagang tungkulin sa komunidad. Sa kanilang pagtutulungan, natutugunan ang pangangailangan ng mga tao at napananatiling ligtas, malinis, maayos at masagana ang ating pamayanan. Gawin natin dula-dulaan o roleplay. Gawin natin. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Ikatlong araw, mga estrukturang panlipunan sa ating komunidad. Saan ako pupunta? Sabihin ang tamang lugar. Makikipaglaro ako sa aking mga kaibigan. Saan ako pupunta? Nais kong matuto ng mga aralin. Saan ako pupunta? Kailangan kong ipabunot ang aking ngipin. Saan ako pupunta? Nagkasakit ang aking pusa. Saan ako pupunta? May kaguluhan sa aming barangay. Saan ako pupunta? Magandang araw mga bata! Napansin ba ninyo na maraming mahalagang lugar sa ating komunidad? Ngayong araw, aalamin natin kung paano ilarawan ang ating komunidad batay sa mga estrukturang panlipunan.
at kung paano gumawa ng isang simpleng mapa upang makita ang lokasyon ng mga ito. Ano ang komunidad? Ang komunidad ay lugar kung saan tayo nakatira, nag-aaral, nagtatrabaho, at namumuhay kasama ang ibang tao. Ano ang estrukturang panlipunan? Ang estrukturang panlipunan ay mga gusali o lugar na nagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Halimbawa, simbahan at paaralan, ospital at barangay hall, himpilan ng pulisya at himpilan ng bombero, pamilihan at parke, dental clinic at veterinary clinic, botika at terminal ng bus. Halimbawa ng payak na mapa. Ang komunidad ay binubuo ng iba't ibang estrukturang panlipunan na tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang payak na mapa ay tumutulong upang makita at mahanap ang mga mahalagang lugar sa komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang komunidad? Ano ang estrukturang panlipunan? Saan bumibili ng pagkain? Ano ang gamit ng mapa? Alin ang estrukturang panlipunan? Gawin natin gumuhit ng simpleng mapa ng inyong komunidad. Ika-4 na araw, pangangalaga at pagpapahalaga sa mga estrukturang panlipunan. Tama o hindi? Sabihin ng yes kung tama at no kung hindi. Alin ang tamang gawin? Alin ang maling gawain? Bakit kailangang pangalagaan ang mga pampublikong lugar? Ang ating komunidad ay may iba't ibang gusali at lugar na ginagamit ng lahat. Dahil lahat tayo ay gumagamit ng mga ito, tungkulin din nating pangalagaan ang mga ito. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano aalagaan at pahahalagahan ang mga estrukturang panlipunan. Ano ang pangangalaga? Ang pangangalaga ay ang wastong paggamit, pag-iingat, at pagpapanatiling malinis ng mga bagay at lugar upang hindi ito
masira. Ano ang pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga ay ang pagpapakita ng paggalang, pag-iingat at pasasalamat sa mga bagay na mahalaga sa ating komunidad. Paano natin pangangalagaan ang mga estrukturang panlipunan? Paaralan. Itapon ang basura sa tamang basurahan. Huwag magsulat sa dingding. Ingatan ang mga upuan at mesa. Panatilihing malinis ang silid-aralan. Health Center. Sundin ang pila. Panatilihin ang katahimikan. At huwag sirain ang mga kagamitan. Pamilihan. Itapon ang basura sa tamang lugar. Maging magalang sa mga tindero. Huwag magkalat. Parke. Huwag pumitas ng mga halaman. Huwag sirain ang mga upuan. Panatilihing malinis ang paligid. Barangay Hall. Sundin ang mga tuntunin. Maging magalang sa mga opisyal. Ingatan ang mga gamit. Piliin ang tamang gawain. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay wasto at thumbs down kung hindi. Nagtatapon ng basura kung saan-saan. Inaalagaan ang mga halaman sa parke. Sinisira ang mga upuan sa paaralan. Sumusunod sa mga tuntunin ng barangay. Sinusulatan ang dingding ng paaralan. Pangako ko sa aking komunidad. Magtatapon ako ng basura sa tamang basurahan. Hindi ako maninira ng mga pampublikong kagamitan. Tutulong ako sa paglilinis ng aming paligid. Igagalang ko ang mga tuntunin sa komunidad. Hihikayatin ko ang iba na pangalagaan ang ating kapaligiran. Ang mga estrukturang panlipunan ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Ang pagpapahalaga sa mga ito ay pagpapakita rin ng pagmamahal sa ating komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang dapat gawin upang mapanatiling malinis ang paaralan? Ano ang dapat gawin sa parke? Bakit mahalagang pangalagaan ang mga estrukturang panlipunan? Ano ang dapat gawin kapag may pila sa health center? Alin ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad? Gawin natin gumawa ng isang simpleng poster na may temang
alagaan natin ang ating komunidad. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!